So, ibig sabihin, hindi pa rin pala tapos. Hindi pa po natapos. Kasi yung una pala, it's criminal case ang sinampa, Yes, which po. is napanalunan ni Napanalunan mo. Joanne. Opo. And then, nagsampa sila ulit ng civil case naman Civil case ngayon. naman. Yes po, sa civil. So, So, parang ang nahiram po daw niya yata is 20,000. And then, so parang ang ginawa ko po, I have a friend naman din po na tumulong sa akin na siya yung magbibigay muna ng 20K. And then, nakipag-usap, siya rin po yung nakipag-usap sa tao na to. So, pinapunta kami sa isang lugar kung saan parang may lawyer din doon. So, kaya parang medyo nakampante ko kasi it's a lawyer din. Pero nung nandun na kami nang iaabot na po yung pera, bigla po silang nagpapapirma sa akin ng contract na nakasulat doon na nangutang talaga ako sa kanila. Ano ba tong pinasukan ko or ano ba tong pinuntahan ko na to? Right. Bakit ganito? Kasi talagang first time. Oo. Because even my family don't know that I am there. At that They time. don't know. They don't know yet. Pero sa tingin ko, Joanne, no, Ems, kaya ka siguro na natili doon at hindi ka na pinalipat ng kulungan. Siguro dahil meron ka pang misyon. Meron po. Meron po pinagawa sa akin to si Lord. Hello po mga ka-Journey, Mike is here and welcome to another episode of Journey Mo, Kwento Ko. And today's episode, sasamahan po tayo ng ating lovely host. Yes, thank you, Mike. Hello mga ka-journey. My name is Anne and I'm going to be one of the hosts for today's episode. Exactly. So today's episode, we're going to talk about perseverance. And Yes. ano nangyari? Way back before po kasi ito mangyari, I keep on asking God to use me. Mm-mm. Sabi ko, Lord, parang gusto kong mag-mission. Talaga pong sinabi ko yung kay Lord before it happened to me. And then, nung biglang, Lord, talaga palang sineryoso mo yung sinabi ko. Nandun ako, sabi ko nga. So, when I was inside po, we started na mag-pray. Okay. Kasama sila, read the Bible. So, ang nakakatuwa lang po dito is, from 3 From three persons. From Sige. 3 person, naging 10, Wow. naging 20, 30, 40, 80, and every day we are growing. Wow. Na nagkakasya Wala po naman kami doon. Tapos, lahat po yata ng praise and worship song na alam ko, isinulat ko, tinuro ko sa kanila. And then, there are some people din na dumating na maano rin sa Bible na nagtulong-tulong po kami. Para po nun makapag-share ng word ni Lord. And then, marami pong answered prayer na nangyari sa loob. Tulad During ng that time. anong mga answered prayers na na-experience nyo? Grabe po kasi yung how God miraculously work inside. Nung nandun po kami, parang there are a lot of inmates then na for more than years, for so long, na hindi pa sila nagkakahearing. Oh, tagal na doon. And then when we started to pray and fasting as well, when we started to read the Bible, talaga pong nagkaroon sila ng hearing date. Yung pong iba na ang tataas ng mga judgment sa kanila, bumaba. Marami po doon na ang tagal na naghihintay, nakalabas. Ilan niyo po yung mga ganong At saka, ang nakakatuwa pa po dito is yung laging nakikita ko nag-aaway-away, na wala po yun. Yes. Nice. And then, sabi ko, Lord, iba ka. And then, Lord asked me as well na parang, doon ko nagamit yung isa pang lagi kong ginagawa. Nag-host po ako sa loob ng mga fun games para sa Fun kanila. games. Just to divert their attention po. Kasi nakikita ko po na yung boredom sa kanila, loneliness, Lungkot. tapos, talagang yung anxiety attack, iba eh. So, kailangan nilang ma-divert. So, what I am doing every Friday po, ng hapon, hanggang gabi yun, nagpapa-fun games po ako. And then, may konting pinagsalusaluhan na pampremyo, kung ano lang maibigay, chichirya, prutas, chocolates. So, natutuwa naman ako, all the nationalities are joining. Wow. Yes po. Tapos, hanggang sa dumating po doon, Christmas. Usually daw, ang Christmas sa kanila, natutulog lang. Okay. So, nagkaroon din po kami ng program inside. Nagkaroon po kami ng
parang pagsasadula ng kung paano pinanganak si Jesus Christ. Okay. And then, bawat isa, merong mga traditional dance na ginawa. Nag-perform ang bawat kung from which country ka, magpe-perform ka ng traditional nyo. So, Yes. yun po yung mga ginawa namin dun sa loob na parang, alam niyo po yung nakakagaan ng loob, parang Right. pati sa kanila, Exactly. na hindi na nila kailangan mag-isipan ng Pero when we are singing the Silent Night, I saw all of them. Even po yung nagbabantay sa amin, crying. Wow. Nakaka-touch naman yung kwento mo. Oh, Grabe, Diba? Mike, no? Imagine Grabe mo, talaga. kahit pala sa ang lugar ka, Mhm. pag it was God's will for you to be there, God can use you mightily kahit nasaan pa man yan. Mhm. Oo. At saka nakikita ko, parang nag-iba yung atmosphere sa kulungan. Yung bang parang Ems, di ba, dating malungkot, Oo. dating matamlay, boring. Mm-mm. Pero nung iniligay ka doon, parang nagbago ang lahat, di ba? Oo. Nag-iba ihip ng hangin. Oo, tsaka pag if you stop kasi focusing on what you're going through, like yung katulad ng ginawa ni Joanne, Mhm. after tinanong niya si God kung ano ba yung purpose niya, bakit siya nandun, and then God told her to look around, Right. and she obeyed, and then she diverted her attention not to herself but to the surroundings. Nakita niya na, may pinapagawa pala si God sa Exactly. kanya. And what I really like, Joanne, sa sinabi mo, yung word na diversion. Mm-mm. Di ba? Na kung alam mo nalulungkot ka, nadedesperado ka na, at ang dami mo mga iniisip sa buhay dahil nandun ka lang sa isang lugar, ang dami mo mga problemang dinadala, pero you were able to divert your attention to something else. I think, Ems, yun yung parang pinaka-mission na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Yun po kasi yung natutunan ko din noon during that time na instead of i-isolate ko yung sarili ko, I have to communicate. So, Wow. I have to share and Right. talk. Right. Yun po. Kasi sabi ko nga, siguro hindi, pin-repair din ako ni Lord during those time na bumalik ako sa Kanya. Talagang, kaya siguro po, on fire ako sa pagsuserve noon. So, yung mga natutunan ko, yung pala yung magiging baon ko kapag pinag-mission niya. Right. That's Right. right. So, masasabi mo na yung faith mo, which is what you have, yun yung naging fuel or kumbaga sabihin natin, weapon mo or motivation mo to persevere Yes, in that po. very difficult Yes, po. situation. Kasi kung sarili ko lang po, Oo. hindi ko kaya. Yeah, I think Hindi ko so. po talaga kakayanin. Right. Baka nga po sabi ko, Lord, without you, baka nga wala nang Joanne. Or without you, baka nasa mental na ako. Yes, Or yes. whatever happened. Kasi I encountered a lot na hindi nila nakaya. Sabi ko, I truly praise God na talagang siya muna. Pinakita muna niya yung sarili niya sa akin. Pinaramdam niya muna sa akin kung gaano siya ka-powerful. Pinakita niya sa akin na siya lang yung tanging makakatulong sa akin. Kaya po nung nandun na ako sa rocky road na dinadaanan ko na yun that time, alam ko na nakahawak siya sa akin. Alam ko na madapa man ako, may mag-aangat at mag-aangat sa akin. Pero hindi biro-biro, Joanne, yung pinagdaanan mo, Di ba? Yung actually, parang naparatangan ka ng isang kasong hindi mo naman actually ginawa. Oo. Pero ang malaking tanong Lord, di ba? Hindi ko naman ginawa itong kasalanan na to, pero bakit ako nandoon? Tsaka ang ano pa nun is yung betrayal na na-experience niya kasi Yes. kaibigan niya pala ang nag-betray sa kanya. Right. So talagang yun, mabigat yun at saka masakit yun para kay Joanne. I can only imagine. Exactly. Oo. Pero Joanne, we really appreciate sa katapangan mo. The way you share your testimony, nagpapatunay na you're a strong woman. Actually, kung ako po sa sarili ko, I'm not strong. But God keeps on reminding me that He is supplying everything po para sa akin. He is also my strength and my refuge. Kaya parang, kahit ako minsan, nalulungkot pa rin po ako. Okay. Kasi, for years na pinagdaanan ko, until now, parang, ang hirap pa rin. Pero God keeps on telling me na, I'm still here for you. Wow. I'm always here for you. Kaya po sabi ko, okay Lord, basta landiyan ka lang, kaya ko po.
Napakaganda ng story ni Kaya- Joanne. Kaya kayo pong mga nanonood dyan sa ating Journey Mo, Kwento Ko, ito pong sharing or testimony ni Joanne ay isang pagpapatunay na sa kabila ng mga pagsubok or problema sa buhay, di ba, Ems? Oo. Ang tanging makapagpapalakas sa atin ay hindi yung ating mga sarili, Totoo yun. kundi ang pagpapalakas ay nagmumula sa ating Panginoon. Di ba? Yes. Tama ba? Mm-mm. At kung sa pamamagitan ng panalangin, pagtitiwala, Tama yun. pagtsatsaga, yung tinatawagan na perseverance. Oo, Diba? tama yun. I think doon natin mai apply yung salitang perseverance. Na sa kabila ng mga pinagdaanan mo, Joanne, Mm-mm. nandito ka. And Yes. you're still And persevering. you're sharing your journey with us para matutunan din ng mga ka-journey natin kung paano din nila ma-persevere kung ano man yung mga pinagdadaanan nila ngayon sa buhay. Exactly. So, meron kami tanong, Joanne, ngayon. So, Mm-mm. paano ka naman ngayon nakalabas sa ganitong sitwasyon? Actually, nung nandun na po ako sa loob, ano man po sabihin, parang na-enjoy ko na rin. At nung nasa parang last day ko din, sabi ko, okay Lord, tanggap ko na, nandito na ako. I've been here for more than 7 months eh. Mhm. Sabi ko, Parang ayaw mo na lumabas, hindi, parang ang ano ko po doon, imo-motivate ko na lang po ng sarili ko. I'm going to finish the 2 years and then I'll Okay. go home. Parang may Okay. acceptance Kasi sabi ko po, na. opo. Acceptance. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, hindi man po ako makapagtrabaho na dito, Mhm. I know, sabi ko, may future pa rin po ako. Mm-mm. Mhm. So, True. I need to move on. Yeah. Yun na lang po Wow. yung iniisip ko. Mhm. Move on. Kasi yun ang lagi sinasabi sa akin ni Lord eh. Mhm. Let go and let God. Mm-mm. Mhm. So, nandyan siya. Sabi ko, Lord, sige na, nandyan ka naman eh. Your protection is always with me, Mm-mm. with us. Mm-mm. So, para nung mga panahon po na yun, sabi ko, sige, kakayanin ko to. Mhm. At kakayanin ko para sa iyo. Inaano ko talaga. At saka para sa pamilya ko. Mm-mm. Kasi alam ko na, lalo na yung mama ko, miss na. Mm-mm. Mhm. So, nung nandun na po ako, nagkaroon po ali ako ng hearing. Mm. Ano to? For the third time na to? Hindi, monthly po kasi, nang nandun ka, magkakaroon po kayo ng hearing. Okay. Okay. Kung tatanungin ka ng judge kung may pambayad ka, syempre po, isasagot ko wala. Kasi Mm-mm. nasa loob po ako. Oo. So, yung pang 7th hearing ko, Mm-mm. tinanong ulit ako ng judge. Mm-mm. So, if I wanted to go out, Mm-mm. sabi ko, hindi. Hindi na po ako uuwi, tapusin ko na lang po yung ano ko. So, maayos. Sabi ko kasi, I don't even know what will happen to me outside. Kasi Mm-mm. naranasan ko na rin po yung nawala na rin ng trabaho na talagang puro part-time lang ako. Mm-mm. Kung may part-time, Mhm. syempre, yung mga tao na nakakaintindi, na makakatulong, nakasupport naman po sa akin. Mhm. And I'm so thankful na sa dinami-dami ng kaibigan ko, may natirang konti na Mhm. tulong naging sumuporta naman po sa akin. Tumulong Mhm. naman sa akin that time na kahit hindi financial, emotionally, Mhm. naramdaman ko na may tao kong kaagapay. Mhm. Gano'n na Mhm. tumutulong sa akin. And then, ang sabi po sa akin ng judge, lumabas ka na. Sabi ko, wag na lang po. Okay na po ako. Nakakatawa man sabihin, nung kinikwento ko nga ito, sabi niya, isa lahat ng nakakulong ikaw ang ayaw lumabas. Kasi gusto ko na po akong umuwi. Ah. Yun po talaga yung purpose ko na. And Oo. then,